ma'am, kay lalo na kung mag-ulan, kay magtaas ang tubig o magkusog ang agos sa tubig. Muramig malumos ma'am, tapos kung maagi mi sa sapa kay mabasa ang uniform o bag. As a teacher, nung nalaman ko at nakita ko talaga mismo no, yung sitwasyon ng mga bata, talagang awang-awa ako. No? Grabe talaga yung dinadaanan pala nila tuwing pumapasok sila papunta ng school. But then, kahit ganun, no, pero happy na rin ako sa mga bata kasi kahit ganun yung everyday na struggle nila tuwing pumapasok sila sa paaralan, ipinapakita pa rin nila yung interest nila sa pag-aaral. Pumapasok pa rin sila araw-araw. Pero sige lang ma'am, kayahon na mo para makamalumig sila ug unta pohon mabutangan na itong tulay ang mga sapa dito sa amoa para dili masuwayan sa akong mga manghod na akong gisuwayan sa una. Bilang nanay, kung mag-adto na akong mga anak sa eskwelahan, grabe gid akong kakulba nga bation tungod kay aning labi nagking ulan, sabi na ni among dalan diri nga walay tulay, magtapok intaw sila sapa. Mayon taw mabutangan na sa taon ni og tulay ning amo ang dapit diri haron unta nga dili na ko maproblema nga mga basa ang mga gamit sa akong mga anak. No? Sana mabigyan ito ng tugon, na sana magkaroon ng tulay, no? Sana may mga individual na makakita or yung makatulong man lang, no? Para malagyan ng tulay doon, kahit maliit lang yung tulay, ang sagunan ay hindi na mahirapan yung mga bata sa kanilang pag-aaral. Kasi tuwing tumataas ang tubig sa gas, tuwing umuulan talagang tumataas yung tubig sa sapa. Hindi siya delikado sa part ng mga bata dito ba. So I hope matutunan, magbigyan ito ng pansin ng mga officials ng ating barangay o baka meron individual isang tutulong ay talagang magpapasalamat sa kami ng mga ko. So, kung malagyan man yan ng tulay, talagang tuloy-tuloy na ang pangarap ng mga bata. Magiging tulay ng pangarap ko.